So in this video, pag-usapan natin ng mabilisan itong bagong Kymco $150. Ito kasi yung pinaka-unique na scooter this year so far. Wala pa akong nakitang ibang scooter na nilabas na kakaiba maliban dito sa $150. So tingnan natin kung para sa inyo ba to o hindi. Let's go check it out. Check the mic and make sure it sound right, boys. Okay, so dito i-demo ko sa inyo kung paano ang flip tech na tinatawag nila. Actually, pwede natin itaas baba yung backseat or yung passenger seat. Mas magamit natin ang kanyang space kung kailangan pa natin. So, movable din ang kanyang platform, which is very good kung kailangan talaga natin kargahan ng malalaking bagay itong motor na to. Sobrang ideal kasi ito kung nagra-run kayo ng errands or balak nyo mag-moto camping nearby, pwede nyong kargahan talaga ito ng inyong mga gamit. Kasi sa actual, makikita nyo na madami talaga kayong may kakarga dito kahit na malalaki pa yan. Pag nakikita lang kasi natin sa video, kala natin maliit. Pero pag nasakyan nyo siya, nakita nyo siya ng actual, nakakagulat yung kanyang massive space for utility. Yung tipong makakapagkarga ka ng maramihan talaga. So tuwing nag-grocery ka, hindi ka maglilimit or hindi ka mag-aalangan kung gaano karami yung bibilin mo. Kasi dito sa Kymco $150, kahit pang 1 month grocery supplies mo siguro kakasya dito eh. Pagdating naman sa kanyang ride style and comfort, may i-compare ko siya sa Fazio namin dati. Medyo ganun din kasi yung kanyang vibe, lalo-lalo na medyo mababa siya. Tsaka mas madali mo siyang magagamay kasi mababa nga lang itong scooter na to. So kapag naka-flip yung upuan, okay din naman sa mandal. Hindi mo masyadong maaabot din yung handlebar unless mahaba talaga yung arm's length mo. Kasi aatras ka ng konti kapag gusto mong nakasandal ka kung naghahanap ka ng relax riding. So kahit naka-idle siya, mararamdaman mo yung weight niya. Pero ako na very stable to sa daan. Gaya ng sinabi ko kanina, para siyang Fazio pero this one is much improved. So mas maganda overall ang kanyang riding comfort, style, yung kanyang feel. Madali siyang imaneho, madali siyang i-operate. Sa mga gusto ng mga hassle-free or easy riding, itong $150 na to, swak na swak yan. It does not matter kung beginner ka pa lang or let's say natututo ka pa lang magmotor. Ito, sigurado ako, kayang-kaya mo. Basta marunong ka mag-bike or mag-balance, approve yan. Itong scooter na to ay half modern and half traditional. Taillights na to, halogen na medyo bulky. Instrument panel niya is digital. Ignition system, Desuse. Kaya para sa akin, medyo weird siya. Pero kompleto naman siya sa mga key features katulad nito. Meron siyang park, brake, hold. Yan talaga yung hinahanap ko sa isang scooter. Meron itong passing light kasi ganyan naman ang Kymco, laging meron yan. So ang gas tank niya is 8 liters nandito sa harap. Nakakatuwa dito yung packet ng milk tea. No? Talagang may milk tea icon pa talaga. By the way, ito yung base model guys. Wala pa yung mga rack. And yung mga carriers na nakita natin sa makina noon, iba pa yun. Mag-add pa kayo ng I think 20 plus something para bilhin yung mga accessories na yun. So dito naman naka-disc brake siya. And sabi sa akin nung manager dito is naka-integrated ang kanyang ABS. Hindi lang ako ganun ka-sure kasi wala naman sticker na nakalagay pero meron daw. So pagdating naman sa floorboard, ito yung pinaka-highlight ng motor na to. Kaya niyang mag-hold ng up to 40 kilograms sa kanyang gulay board. Tapos napakaluwang niya. Itong U-box na to, ito lang yung medyo downside dito kasi ang kasya lang dito is yung 3/4 half face na helmet. So hindi kayo makakapaglagay ng mga half face na jet or mga full face lalo na. And then may mga levels of footrest naman din siya na pag-adjust natin kung talagang kargado, at least may paglalagyan pa rin yung paa natin. Pagdating naman sa kanyang performance guys is 150cc na 2 valves. Medyo mahina ang power niya pero malakas ang kanyang torque. Ibig sabihin mahatak siya. Which is okay kasi yung design naman nito hindi talaga pang sobrang rugged or pang mga top speed na motor. Ito pang utility. Kumbaga ito yung scooter na pang praktikalan talaga sa panahon natin ngayon. Kung gusto mo lang talaga may magamit ka sa pang araw-araw mo, sure ako na ito yung very reliable na service. Sa presyong 127,000 honestly para sa akin mataas siya. Pero okay na rin since unique naman ito at madaming may kakarga. Goods na yun. It sound right, boy.